Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright. So tayo nagbabalik muli mga babayan para sa isa na namang reaction video at komentaryo. Pero syempre bago ang lahat, shoutouts muna tayo sa mga bago natin subscribers. Maraming salamat po sa inyo. At ito na nga gagawa natin ng reaction video ang balita mula po sa channel ni Philippines Trending News. At sabi nga po niya dito mga babayan, umalarma ang lahat. Barko ng Pilipinas, winasak ng China, pumutok sa West Philippine Sea. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe sa channel ni Philippines Trending News. Nandiyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po at i-subscribe. At suportahan natin ang kanyang mga video uploads, right? At kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so wag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go! Inanunsyo naman ni Finance Secretary Benjamin Diokno na aabot sa 200 proyekto ng pamahalaan ang natukoy na pupondohan ng Maharlika Investment Fund. Ang mga proyektong ito na natukoy bilang priority investment areas ay ang tourism infrastructure, agri-forestry, energy security, digital infrastructure at financial services. Ayon pa sa Finance Chief, ito muna ang kanilang uunahin kung saan ilan nga sa mga ito ay handa na para sa implementasyon at ang iba ay pinapatupad na. Maaari din na niyang maisakatuparan ang plano ni Maharlika Investment Corporation President Rafael Consing na doblehin pa ang kapital na ipupuhunan para na 250 billion pesos sa loob ng 2 taon sa pamamagitan ng mga local at foreign investment. Sa ngayon, ang pondo para sa Maharlika Investment Fund ay nagmumula sa mga bangko ng gobyerno, kabilang na dyan ang dividendo mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sinisikap na ngayon ng Philippine Consulate sa China na maiuwi ang cremated remains ng 2 Filipino nationals na binitay ho sa naturang bansa dahil sa kasong drug trafficking. Grabe, no? Walang kawala sa kanila yung mga ganyan, no? Ano masasabi nyo dyan mga babayan, no? Anong dapat natin gawin? Doon naman sa mga Chinese na nahuli dito sa Pilipinas. Comment daw nyo dyan sa baba, right? Kay Department of Foreign Affairs spokesperson Teresita Daza, umaasa sila na mapapauwi ang kanilang mga cremated remains sa pagkatapos ng kasalukuyang linggong ito. Ang mga Pinoy ay binitay noong Nobyembre 24, 10 taon pagkatapos ng kanilang pagkakaaresto. Sinabi pa ng ehensya na ibinigay nito ang lahat ng posibleng tulong sa mga Pilipino mula noong sila ay inaresto hanggang sa kanilang apila sa kataas-taasang hukuman. Ibinuhos ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat ng mga hakbang na magagamit para umapila sa bansang China na mabawasan ang kanilang mga sentensya sa habang buhay na pagkakakulong sa makataong batayan. Nauna nang sinabi ng isang analyst na maaring hindi pinansin ng China ang apila para sa mga 2 Pilipino dahil sa mas mahigpit na panindigan ng Pilipinas sa maritime dispute sa may bahagi ng West Philippine Sea. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, inihayag ng Philippine Coast Guard na ito ang cargo ship na nakabangga sa isang nakatigil na bangkang Pinoy dyan sa West Philippine Sea ay natukoy na mula sa bansang China. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang naturang barko ay sa ilalim ng pamumuno ng naturang bansa. Ang Maritime Traffic, isang website na may access sa data mula sa mga land-based na automated identification system, ay nagpahiwatig din ng MV Taihang 8 ay nasa ilalim ng bandila ng naturang bansa. Sinabi ni Captain Edison Abanilla, isang Coast Guard Station Commander sa Oriental Mindoro, na nangyari itong ang insidente sa pagitan ng karagatan ng Occidental Mindoro at Palawan na isang nautical highway, ngunit bahagi na ito ng West Philippine Sea. Ang bangkang pangisda ay ng Pilipino na si Ruel J. ay nakastandby sa isang fishing aggregation device nang mabangga umano ito ng bulk carrier na MV Taihang 8 noong Martes ng hapon. Ang isang maritime incident ay nilarawan bilang alison kumpara sa banggaan ito ay kapag nasagasaan ng barko ang isang nakatigil na bangka. Samantala, sinakluluhan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang 5 mangingisda matapos mabanggaho ng bulk carrier vessel na MV Taihang 8 ang sinasakyang nakahintong bangka sa FB kay Ruel J. sa karagatang malapit sa Palawan, Occidental Mindoro. Ayon sa ulat ho ng Philippine Coast Guard, may nakalagay na flag ng China. Ito hong bulk carrier vessel na bumangga nga sa bangka ng mga Pinoy na mangingisda. Una rito, nakatanggap ng ulat ang Philippine Coast Guard na nagpapasaklolo ang mga mangingisda dahil sa naturang pangyayari.
Sinabi na kahinto ang bangka ng 5 mangingisda at nakakabit sa payaw ng banggain ng MV Tai Hang 8. Sa salaysay ng mga mangingisda, iniwan lamang sila sa karagatan at hindi sinakluluhan matapos na banggain. Nasa maayos ng kalagayan naman ng mga mangingisda at dinala sa Pandan Island sa Sablayan Occidental, Mindoro. Sa ngayon, nagsasagawa na ng investigasyon ng Philippine Coast Guard kaugnay sa insidente, katuwang ang ilang lokal na otoridad sa nasabing bayan. Grabe, hindi na talaga matansya o hindi na rin alam nitong Coast Guard natin kung paano pigilan itong Chinese government sa pag-deploy ng mga Chinese militian vessel dyan sa iba-ibang lugar sa West Philippine Sea. Parang kahit na anong sabihin ng Pilipinas, kahit na anong paninindigan ng Pilipinas, walang pakialam ang China. Yan ang lumalabas sa nangyayari ngayon. Kasi nung lang November 13, 100 plus lang yung mga barkong nakita dyan sa, Julian Filipe Reef. Ngayon 135 na, so pataas ng pataas. Isang lugar pa lang yan. Maraming lugar yan eh. So ibig sabihin, talagang ipinapakita ng Chinese government sa mga Pilipino sa ating bansa na wala silang pakialam kahit pa ulit-ulit nating sinasabi at ng international community na exclusive economic zone ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Ayaw nilang pakinggan at walang tigil ang kanilang deployment ng mga barko na militian, Coast Guard at barko ng People's Liberation Army. Yan po yung nakakalungkot. Hindi ko alam kung ano pa ang magagawa ng ating Coast Guard at ng ating militar tungkol dito. Hindi naman po talaga business ng Pilipinas ang makipag-away. Pero kung sa iba-ibang bansa ginagawa ng China ito, away na talaga yan. Oo. Hindi nga nila magawa sa mga bansang kapitbahay natin dahil pumapalag sila Yun nga lang, yun yung nagiging problema natin. Sa Pilipinas, puro pasa lang tayo ng reklamo. Diba? Pero ang isa naman nagmaganda sa ginagawa ng Pilipinas, pinapakita ng Pilipinas yung mga videos, yung mga pictures ng mga ginagawa naman na panghaharas ng China diyan po sa West Philippine Sea laban doon sa mga barko natin ng Philippine Coast Guard. Diba? Mas masaklap yun dahil sila mismo, yung bansa nila, yung China, nasisira po hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo po. Yun naman yung magandang impact sa ginagawa ng Pilipinas. Tayo hindi pa tayo pumapalag. Ang tanong, tayo ba'y papalag o hindi? O mananatili ba tayong mapagpasensya at hanggang sa puro apila, diplomatic protest kung ano? Ayaw kong pangunahan ng gobyerno. Kasi ang gobyerno ang merong sagradong karapatan at obligasyon kung ano ang dapat gawin makakabuti sa lahat, lalo na sa Pilipino. Dahil yan po hindi pangkaraniwang desisyon. Kaya tingnan natin sa mga darating na panahon kung hanggang kailan mananatiling makakatiis ang Pilipinas sa patuloy na pambubuli, pang-aagaw at pagkawalang pakialam na Chinese government dito sa Pilipinas, sa ating bansa. Nakakalungkot. Lumalabas talaga na talagang target nila, gusto nila tayong agawan. Hindi lang West Philippine Sea. Mukhang lahat na lang na gusto nilang makuha ay kukunin nila dahil na-spoiled sila. Nasanay sila sa nakaraang mga administrasyon na kinakaya-kaya nila o nakipagkaibigan sa China ang ating gobyerno. Ngayon tayo ay nanindigan, first time na merong nanindigan talaga. Hindi lang sa korte kung hindi yan sa pagharap sa international community at pagharap sa mga Chinese authorities, naninindigan si Pangulong Marcos pero binabaliwala pa rin. Talagang ibang ang kultura, iba yung ugali, iba yung style nitong Chinese government. Wala silang pakialam dahil sila'y malaki, sila'y may impluensya, pero tayong Pilipinong minamaliit at patuloy na tinatapakan, hindi ko alam kung hanggang kailan itong ginagawang ito sa atin. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Samantala, ibang issue naman po ito ay yung nangyari ho sa Mindanao. May mga anggulo ngayon na baka daw foreign terrorist, pero hindi pa ho malinaw. Isa lang sa iniimbestigahan ng mga otoridad, military at pulis ay yung baka foreign terrorist ang nasa likod. Hindi daw po ito suicide bombing, talagang ito itinanim o sinadyang ilagay dun sa simbahan ng mga Katoliko sa loob ng Mindanao State University na meron palang 1,000 hectares ang lawak niya, napakalawak. Pero nalusutan, yun yung mismong gymnasium or yung mismong simbahan ang mismong na pinaglagyan ng pampasabog. So,
Alright, saya mga babayan, no? Ayo, anong masasabi ninyo, no, dito sa ginagawa na to ng China diyan sa mga barko natin sa West Philippines? Imagine ninyo, no? Lumubog po yung barko, no? Ng mga kababayan natin diyan, sinagasaan po na naman ng isang Chinese vessel, no? Yung mga barko po natin diyan sa West Philippines. Anong masasabi ninyo diyan mga kababayan? I-comment daw niyan dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, right? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Shoutouts po sa mga bago natin subscribers. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mops sa Mops TV. Peace. I'm out.